Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Isang bata at binata na nagyayabangan ng halaga ng laman ng wallet, kinaaliwan online. Lalaking nagbigay ng donasyon na nagkakahalaga ng 19 pesos para sa mga nasalanta sa Cebu, viral. Pinoy wedding photographer na biktima ng luggage theft sa Italy, nagbigay paalala sa netizens. Lalaking kumakain sa isang fast food resto, halos manginig sa lakas ng buga ng aircon. Ilang BPO employees sa Cebu inireklamo ang mga kumpanyang pilit silang pinagtrabaho sa kabila ng lindol. At sa mundo ng showbiz, Kim Chiu, construction materials ang ipinadalang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. At Google, nakiisa sa mga biktima ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral, kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako pong inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, viral ang isang TikTok video na ito matapos makuhanan ang kakaibang discovery ng isang netizen sa ilalim ng kanyang wallpaper. Sa clip kasi, makikitang mayroong gumagalaw sa pader ng kanyang kwarto bago niya ito butasin at doon lumabas ang insekto. Pasintabi po sa mga nanonood ngayon ang mga pangyari, panoorin sa report ni Millie Borja. Isang TikTok video ang nag-viral matapos makita ng isang user ang isang insekto na gumagapang sa loob ng kanyang wallpaper sa Maynila. Sa video na in-upload ni @Shinji Batulan, mapapanood na may napansin siyang gumagalaw sa ilalim ng wallpaper sa kanyang silid. Nang butasin at punitin niya ito, lumitaw ang isang cricket na agad na nahulog sa sahig. Umani ng halo-halong reaksyon ng video online. May mga natuwa at mayroon ding natakot sa ideya na may mga insekto palang posibleng nakatago sa loob ng pader. What a nightmare! Ang caption ng uploader habang nakasulat naman sa video ang tanong kung ano ang nasa kanyang wallpaper. Umabot na sa 4.6 million views, 182,000 likes, halos 3,000 comments, at 8,000 saves ang nasabing post. Maraming nagkomento na ito ay isang cricket, habang ang iba naman ay nagsabi na posibleng iba't ibang insekto gaya ng centipede o cockroach. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, aliw na aliw ang mga netizens sa tagpo ng isang bata at binata sa isang jeep kung saan ang dalawa nagyayabangan ng halaga ng laman ng kani-kanilang wallet. Ang binata hindi naman inasahan ang inilabas ng bata sa pitaka nito. Sino kayang nagwagi sa dalawa? Panoorin yan sa report ni Rose Babiera. Isang binata na bumabiyahe sakay ng jeep ang nakahanap ng katapat niya sa anyo ng isang batang pasahero. Hindi sa laro, kundi sa kung sino ang mas maraming laman ng pitaka sa kanila. Sa viral video ni Forever Laywan, makikita ang binata at kanyang kaibigan na nakaupo di kalayuan sa kinauupuan ng bata at nanay nito. Ang isa sa grupo ng kabataan, dumukot ng ilang barya at ibinida ito sa bata na para niya itong hinahamon. Pero ang bata tila hindi naman nabahala at agad ding binuksan ng maliit na bag kung saan din ito dumukot ng ilang perang papela. Right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4.
Gulat na tila nahiya na lang ang mga binata nang makita ang ilang libo na inilabas ng bata. Agad tuloy nitong itinago ang mga barya pabalik sa bag habang nagsisihalakhakan. Para umanong nanampal ng kahirapan ng bata ayon sa isang netizen. Ang iba, siya nang nagyabang para sa bata. Mukhang ito pa raw kasi ang manlilibre sa binata o magbibigay ng baon dito. Pero ang isa tila hindi napigilang basagin ang kasiyahan ng bata. Itatago rin umano kasi ng ina nito ang pera maya-maya rin, patungkol sa nakasanayang practice ng mga magulang sa bansa, kung saan ang aginaldo ng mga anak ay hindi na naibabalik sa mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ika nga ng sikat na kasabihan, kapag gusto, may paraan. Gaya na lamang din sa pagtulong na kahit gaano man ito kaliit, malaking bagay na rin para sa mabibigyan. Tulad na lamang ng isang lalaki na ito na ipinost ng isang netizen na sa kabila ng kanyang estado sa buhay ay nagawa pa rin niyang magbigay ng donasyon na nagkakahalaga ng 19 pesos para daw sa mga nasalanta ng nagdaang lindol sa Cebu. Aniya, ito raw ay tulong mula sa kanyang puso. Ang nakakaantig na istoryang yan sa trending report ni James Galangue. Sa tuwing panahon ng sakuna, kitang-kita sa mga Pinoy ang diwa ng pagbabayanihan kung saan nakandang tumulong sa isa't isang anuman ang kaya nilang ibigay. Anila, kung gusto, laging may paraan para makatulong sa kanyang kapwa. Sa viral post kasi na isang netizen na antigang marami sa tila kabutihang loob ng isang lalaki para sa mga nasalanta ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Sa viral post kasi ni Genevieve Abelgas Caminero, sa gitna ng kanilang kaliwat kanang relief efforts ay may isang lalaki ang biglang lumapit sa kanila na sa unang tingin ay akalaing nangihingi ng tulong. Makikita kasi itong may takip sa mukha, nakasuot ng maduming dilaw na t-shirt at may bit-bit na bag na yari sa sako. Ngunit ayun pala ay magbibigay ng kanyang donasyong barya na nagkakahalaga ng 19 pesos. Anya, ito raw ay tulong mula sa kanyang puso. Bagay na nagpatig naman sa grupo ni Genevieve kung saan sabay-sabay silang napaluha pagkaalis ng lalaki. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagtulong ng lalaki dahil nais pa raw nitong bumalik at tumulong na may dalang mga damit na pwedeng i-donate sa mga nasalanta. Samantala, komento naman ng netizen na si FJ Sobrio, ito raw ay hindi lamang basta 19 pesos kundi kahit ang muting tulong ay isang paalala na may pagmamahal at pag-asa pa rin sa mundo. Habang para naman kay Don Avenido, ganito raw anyang perspektibo ng isang taong dumanas ng pagkakalugmok na siyang may mas malaking pag-unawa ngayon sa sitwasyon ng ibang tao. Samantala, kasalukuyan na nakipag-ugnayan ng grupo ni Genevieve sa pamilya ng lalaki na para sila naman ang kanilang matulungan kung saan kaagapay nito ang mga na-inspire na mga netizen. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, natangayan ng luggage at equipment na para sana sa isang wedding shoot ang isang Filipino photographer sa bansang Italy. Ang sanay magandang araw kasi ay natapos sa hindi inaasang pangyayari nang basagi ng hindi pa nakikilalang magnanakaw ang kotse kung saan iniwan ang kanilang bagahe at mga gamit at tuluyan itong tangayin. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayo. Bite 2 of 8 is done and dinner 1 of many is done. So, yes. So far, so good. Magdi-dinner na lang sana ang wedding photographer na si Oli Ruiz kasama ang kanyang team sa Ponte Palatino sa Rome, Italy noong October 1 nang mapalitan ng sanay magandang araw sa isang masamang pangyayari. So all the luggage is gone. It was open here. I spoke too soon. I said it was like a good start for the day. Ang kotse kasi na pinag-iwanan nila ng kanilang mga bagahe, laman ng mga equipment at ng iba pang gamit ay sa palitan ng manong at sirain ng bintana kung kaya natangay ang kanilang mga gamit. Wala lahat. Nawala yung luggage ni Rex, luggage ni Marion, camera ni Marion, laptop ni Marion, my entire luggage, tapos kay Aisel, the laptop, computer. So, yeah. Nagtungo naman sila sa police station upang i-report ang nangyari, ngunit hindi rin daw nila alam kung ano ang may tutulong ng pulis. Gayong wala rin daw AirTags ang kanilang mga gamit na isang uri ng tracking device. Nagpasalamat naman ito sa wedding photographer na nakabase sa Italy na si Mark Mejia na nagpahiram sa kanila ng mga gear at maging mga damit. Gayon pa man nagpayag pa rin si Oli na nagkaroon din sila ng pagkukulang na hayaan ng kanilang mga gamit na maiwan sa sasakyan kung kaya pinost nito ang video upang magbigay paalala at kamalayan sa ibang tao.
Samantala na ituloy pa rin nilang kanilang wedding shoot gamit ang mga napahiram na gamit. Nagpapasalamat si Oli sa isang Instagram post sa mga tumulong at nag-reach out sa kanila, lalo na sa kanilang kliyente na nagpakita raw ng pag-unawa at suporta matapos sa kanilang kinaharap na problema. Ani nito, they are making things happen and there are a lot of things to recover sa nangyaring insidente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good vibes na kwento muna tayo. Aircon Pro Max. Marami sa atin ang pinipiling kumain sa mga de-aircon na establishmento para mas presko at mas komportable ang dining experience. Pero tila baliktad naman ang naging karanasan ng lalaking ito sa Angono na halos bugahan na ng freezer sa sobrang lakas at lamig ng aircon sa kanyang napwestuhan. Kung paano nga ba ito nangyari, panoorin sa aking ulat. Maliban sa masarap na pagkain, isa rin sa konsiderasyon ng customer ang malinis, presko at komportableng kainan. Kaya naman karaniwang angat ang mga establishmento na may air conditioners. Pero sa kaso ng vlogger na si King, tila overpass sa OA ang binugang hangin ng aircon sa kanyang pwesto habang ito'y kumakain sa loob ng isang sikat na fast food resto. Sa sobrang lamig at lakas kasi ng buga ng aircon, para na rin siyang ipinasok sa loob ng freezer. Kasama ng kanyang bagong lutong hotdog sandwich na mabilis ding lumamig dahil sa hangin. Kung tutuusin, nakaset lamang sa 24 degrees Celsius ang temperatura ng aircon. Pero iisipin mo na tila kuha sa ibang bansang eksena dahil kitang-kita rin ang buga ng hangin, tulad sa ibang bansa na dumaranas ng winter season. Ang mga netizen tuloy, napag-good luck na lang kay Kuya mula sa banta ng frostbite sa tinawag nilang Antarctica branch ng naturang resto. Pwede naman daw kasi itong lumipat at bakit tila nakikipagpasiklaban pa ito kay Queen Elsa, ang karakter sa sikat na Disney movie na Frozen, na kilala sa kanyang ice powers. Ayon naman kay King, lesson learned na raw ito para sa kanya. Lalo't ito palang dahilan kung bakit kahit punuan sa kainan ay walang umuupo sa kanyang napwestuhan. Biro pa ng isang netizen, at least daw ay may tagahi pa na raw ng kanyang order na peach mango pie, nang sa gayon ay iwas paso sa dila. Dagdag pa ng isang ito, tipong kakaserve pa lang daw ng kape, nagyeyelo na agad sa sobrang lamig. Tila digmaan man ang bawat kagat, dinaan na lamang nito ang matinding nginig sa tawa at ngiti. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, duty over safety. Yan ang mainit na pinag-usapan ngayon sa social media matapos na makita ang mga ibinahaging karanasan ng mga BPO employees sa Cebu. Ito ay matapos na patuloy pa rin silang pilit pagtrabahuhin at ayaw po uwiin kahit nagkaroon na ng malakas na lindol. Ang ilang mga empleyado, formal nang naghain ng reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Narito ang mong detalye sa report ni Rovic Manuel. Formal na naghain ng reklamo nitong nakaraang linggo sa Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 7 ang grupong BPO Industry Employees Network o BIEN laban sa nasa 10 BPO companies sa Cebu City na umano'y lumabag sa labor rights at occupational safety standards kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa lalawigan. Sa mga reklamong natanggap ng BIEN Cebu, pinuwersa umano ang BPO workers na bumalik sa trabaho kahit nasa 30 minuto pa lamang ang nakalipas matapos ang lindol at may ilan pang naitalang aftershock sa lugar. Bukod pa rito, mayroon din daw na hinarangan umano ang mga emergency exits ng kanilang gusali upang hindi makalabas ang mga BPO workers at pinilit na sagutin ang mga tawag sa telepono ng kanilang mga customer.
Ilan naman ang inalok ng double pay para magpatuloy sa trabaho sa kabila ng lindol at ang iba'y umuwi na sa kanilang mga tahanan ay hinarap ang suspension, pinagbanta ang kakaltasan ng sahod, aalisin ang bonus at tatanggalin sa trabaho. Dahil dito, mariing tinuligsa ng BN Cebu ang tinawag nilang business as usual approach ng BPO companies. Maraming netizens naman ang tumaas ang kilay sa nangyaring ito na nila mas pinahahalagahan pa raw ang kita kaysa sa kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa. Samantala, dahil nga sa sunod-sunod na reklamo nitong linggo lang ay nag-issue na ng desist order ang Department of Labor and Employment sa isang BPO company sa Cebu dahil sa kakulangan ng disaster response plans tuwing mayroong kalamidad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa mundo ng showbiz, kasabay nakabi-kabilang inilunsad na donation drive para sa mga biktima ng lindol sa Cebu, personal ding nagpaabot ng tulong si Kim Chiu. Habang ang American tech giant naman na Google, nakiisa rin sa mga naapektuhan ng lindol. Ang tulong ng Cebuana actress TV host at pa-black ribbon ng search engine sa report ni Showbiz Angel. Agad umaksyon at mismong si Kim Chiu ang nag-asikaso ng kanyang tulong para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ang Cebuana actress TV host, 2 10-wheeler truck na puno ng construction materials ang ipinadala sa mga residente ng Bogos City at San Remigio. Samantala, sa pamamagitan naman ng Save the Children organization, idinaan ng Kapuso star na si Barbie Forteza ang kanyang tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng sakuna. Nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang idinonate ni Barbie na ambassador ng naturang organisasyon. Marami naman ang nagpasalamat sa tulong at pagmamalasakit ng mga aktres. Habang isang black ribbon naman ang makikita sa website ng search engine na Google, ang American technology company nagpaabot ng mensaheng, "Our hearts are with those affected by the Cebu earthquake." Ayon sa Fivox, ang magnitude 6.9 na lindol ang siyang pinakamalakas na tumama sa kasaysayan ng Northern Cebu. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.